Hi, welcome to my channel, and this is the episode 33 of the Grave Tour of the Famous series. This time we returned and again visited more notable individuals interred at Loyola Memorial Park in Marikina City. In today's grave tour, let us remember, celebrate the life, and visit the final resting place of a pre-war matinee idol and was the highest paid actor in the 40s and the 50s, who is a former Philippine senator and was the credible presidential bet in the 1961 election, and also a former ambassador. Located in the western side of the park towards the main gate is where the Garden of Peace section is located. Rogelio de la Rosa was born Regidor de la Rosa on November 12, 1916 from Lubao, Pampanga. He was an actor, politician, and later as an ambassador. De la Rosa was the brother-in-law of former President Diosdado Macapagal through his sister Purita. De la Rosa attended college and graduated from FEU before his full-time acting career in the late 1930s. De la Rosa had 83 film credits from early 1930s silent era to 1961, the decade when color films are introduced. Some of his film appearances include 1930, Bago Lumubog ang Araw with Mona Lisa, 1932, Tiyanak with Rosa del Rosario, 1936, Lagablab ng Kabataan with Silvia Rosales, 1941, Tarhata with Corazon Noble, the mother of Jay Ilagan, 1946, Victory Joe with Norma Blanca Flor, 1949, Millonaria with Mila del Sol, 1949, Camellia with Carmen Rosales, 1951, Príncipe Amante sa Rubitania with Delia Razon and Rosal Rosal, 1951, Haring Cobra with Lilia Dizon, the mother of Christopher De Leon, and his last film appearance in 1961, Dugo at Luha with Yolanda Guevara. Liwanag ng Masilayan mo minsan yaring Tingin mo ang aking paliwanag. Wala nang kailangan. Sapat na mga nakita ko. Maaari ba ipaliwanag sa akin kung ano yung nakita sa nangyari? Ikaw ang tanging kababatid niya sapagkat hindi ka magsisinungaling kung malib sa iyong kaloob. Dapat mong malaman na ako'y napilita magsinungaling sapagkat ang sabi mo'y labis mong daramdamin at maaaring maging wakas ng ating pagkikita kung sakalit ako'y sumama sa jeep ng Amerikano. Ipinagkaila ko sa iyo ang pagsama ko kay Bob sapagkat ayaw kong sugatan ng iyong damdamin. Dete? Parang araw kong kita mo. Tuloy kayo. Umupo kayo. Ano mo may paglilingkod ko sa kanila? Wala. Hindi ko kailangan na yung paglilingkod. Mabuti naman natuto ka ng gumala ngayon. Ang pag-alang di siguro, kailan mo man ay hindi nawawala sa akin. At ang isa pang hindi nawawala sa iyo ay kapangahatan. Bakit mo sinabi na ako'y mag-aabal 5,000 pesos sa pula? Asa mo naman balitang yon? Yan po hindi ko na po. Ginamit ko po ang aking pag-iing. Sa pagkakatiwala, nakoy ko mo ng kahit konting bahagi man lang sa mabuting galang inyong ama. Sapagkat kung Moises, hindi tulong sa mga tao na ngayon? Ganon. Eh bakit mo ako pinangungunahan? Bakit hindi ka magabuloy? Sapagkat wala akong pera. Kung wala may mayamang katulad ninyo, hindi ba hindi ko hahati ng konting bahagi sa mga ginagastos sa mga pistahan, sa mga sugaran, sa mga nightclub, sa mga guarata, sa mga... Matigil ka na. Bueno, mula ngayon ay makakang ibang trabaho.
Lumayas ka na. Ngayon po yan. Ibig ko lang sabihin sa inyo na kahit sa pahayagan ay dalawang kami tatanggapin. Lalong-lalo na kung kailan sa lato ay ang dahilan na aking pag-agsika. Aba, anong ibig mong sabihin? Anong ilalathala mo? Naghahamon ka ba? Ilalathala ko lang ang buong katotohanan na kayong mayayaman na may gagastay sa mga maggarang auto, sa mga nightclub, sa mga sugalan, sa mga damit, ayaw tumulong sa kurso ko. Hindi po ba? Tama na. Hindi ko alam kung anong nakita sa inyong papa upang gawin kang editor. Sasabihin ko po sa inyo, mismo, ang katapatan sa tungkulin, ang pagtatang... Aroy! Bakit? Mayroon yata kumakagat sa akin dito. Ito namumulo. Oo. Matigas pa ba? Hindi na. Oh, ayun na naman. Langgam yan. Oo. Ay, langgam yan. Ayun, dali ka, sakit. Meron pa ba? Wala na. Ito, may langgam dito. Ayan. Oh, alisin Ayan. mo. Oy! Naku, hindi na lang ganyan. Ano yun? Ay, sarap mong umibig, ay tamis mong maglambing, ang ligaya ko'y tunay, kung kita'y kapiling. Kita'y namamalang at waring nagtatampo, lalo kang gumaganda, langit ka ng buhay ko. Di kaya nagbibiro ang dakilang puso mo, nais ko ay sabihin, ang mahal mo ay ako. Hiliw ko habang buhay ay tanging ikaw lamang. Ang mahal ko ay lampaman. Yaya? Bakit, Yaya? Kapat, narito na kasintahan. Si Haring Cobra. Oo, ilog ko. Nagbalik na ako sa piling ko. Amada, bakit? Amada, ba't ka naghaganyan? Nakapagtatakang pagsalubong mo sa akin. Nalimutan mo na ba? Nalimutan mo na ba ang iyong haring cobra? Ako pa nang inibig mo, hindi ba? Hindi ba? Amada! Ibang-iba ka ngayon. Ako pang mahal mo, hindi ba? Sumagot ka, Amada. Ako pang mahal mo, hindi ba? Hindi ba? In 1957 general election, De La Rosa ran under Liberal Party banner and won a seat in Philippine Senate, serving 6-year term for the 4th and 5th Congress. After 3 years in the Senate, he ran for presidential bid as an independent candidate against incumbent Carlos P. Garcia of Nacionalista Party, and his brother-in-law, Diosdado Macapagal of Liberal Party for 1961 election. However, he withdrew in the race and support Macapagal to ensure the defeat of Garcia running for re-election. In 1963, after his Senate term ended, De La Rosa ran but unsuccessful in his re-election bid. In 1965, he was appointed by Macapagal as ambassador to Cambodia, and during Marcos administration, he was named as Philippine ambassador to the Netherlands and to Poland, Bulgaria, and then to Czechoslovakia. His last foreign service post before his retirement was in Sri Lanka in early 1980s. De La Rosa died in November 1986 as a result of a fatal heart attack. He was 70.
De La Rosa was survived by his wife Lota and 6 children. In the next episodes, please watch our recent visit of Pasay Cemetery and the continuation of our Loyola Marikina Grave Tour. Later in this channel, we will post a video of the continuation of our grave tour of the departed president series. Thanks for watching. Don't forget to click subscribe button if you like this video. See you in our next grave tour of the famous episodes.